isang malaki kang kahihiyan. Kaya hindi kami titigil dito sa Napolcom, hindi kami titigil dito sa PNP na mahuli ka. Kasi Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang balita. Isang video lamang, isang live stream, o isang post sa social media ay maaaring magbago ng pananaw ng publiko sa loob ng ilang oras. Sa mundo ng mga vlogger at online personalities, ang bawat kilos at salita ay nasusubaybayan, napag-uusapan at madalas ay hinahatulan agad ng publiko. Ngunit paano kung ang isang insidente ay hindi na lamang simpleng bangayan sa social media? Paano kung ito ay umabot na sa puntong may kinalaman na ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng PNP at CIDG? At paano kung ang paraan ng pagpapatupad ng batas ay siya namang naging sentro ng diskusyon? Ito ang naging usapin ng magsalita si Senador Raffy Tulfo kaugnay sa naging hakbang ng CIDG at PNP sa pag-aresto kay Norman Mangusin na mas kilala ng marami bilang Francis Leo Marcos o FLM. Hindi naging issue para sa senador ang mismong pag-aresto kung may umiiral na warrant of arrest. Sa katunayan, malinaw niyang sinabi na kung may paglabag sa batas at may utos ang korte, nararapat lamang na ito ay ipatupad. Ngunit ang kanyang kinwestiyon ay ang paraan kung paano isinagawa ang paglalantad sa publiko sa mismong araw ng pag-aresto. Ayon kay Senador Tulfo, tila naging isang palabas ang naging eksena sa presinto. Sa halip na tahimik at maayos na proseso, lumabas sa ilang ulat at video na nagkaroon ng press conference kung saan pinayagan ang complainant na magsalita at maglabas ng saloobin laban sa inaresto. May mga eksenang inilarawan na may kantahan para sa senador. Hindi ito ang tamang imahe ng isang seryosong operasyon ng pulisya. Sinabi niyang hindi siya interesado sa personal na hidwaan ng dalawang vlogger. Hindi rin niya ipinagtanggol ang sinasabing asal ng taong nahuli. Aaminin niyang maraming tao ang may kanya-kanyang opinyon tungkol dito. Pero para sa kanya, hindi dapat bumaba ang mga tagapagpatupad ng batas sa personal na issue. Ayon sa kanya, ang trabaho ng PNP ay ipatupad ang batas ng maayos at propesyonal, hindi makialam sa mga alitan ng mga sikat na tao sa social media. Isa sa mga pangunahing punto ng senador ay ang tanong kung bakit kinakailangang ilantad sa media ang isang taong nahaharap sa kasong unjust vexation na itinuturing na mas mababang uri ng kaso kumpara sa mga mabibigat na krimen tulad ng rape, kidnapping o robbery. Aniya, kung ang layunin ay ipakita sa publiko ang mukha ng mga taong may warrant of arrest, mas maiintindihan pa sana kung ito ay kaugnay ng mga mabibigat na krimen. Ngunit sa kasong ito, tila nagmukhang sobra ang naging paglalantad. Mahalagang tandaan na ang unjust vexation ay isang kasong may kaugnayan sa pagdudulot ng inis o panggigipit na walang sapat na dahilan. Bagamat ito ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas, hindi ito kabilang sa mga krimeng itinuturing na heinous o karumal-dumal. Kaya para sa ilang tagamasid, lumitaw ang tanong kung ang paraan ng pagharap sa media ay naaayon ba sa bigat ng kaso. Sa kabilang panig, may paliwanag din ang kinatawan ng PNP. Ayon sa kanila, ang naturang personalidad ay may iba pang mga isyong kinahaharap sa nakaraan, kabilang ang mga mas mabibigat na alegasyon. Gayunpaman, ang warrant na isinilbi sa pagkakataong iyon ay para sa partikular na kasong nakasaad. Ipinaliwanag din nila na hindi layunin ng PNP na mapahiya ang sinuman at hindi umano nila alam ang tungkol sa mga elementong naging dahilan upang magmukhang isang circus ang pangyayari. Sa gitna ng diskusyon, lumutang ang mas malalim na usapin. Paano ba dapat isagawa ang public presentation ng isang inaresto? May umiiral bang patakaran na nagbabawal sa pagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang suspek hanggat hindi pa ito nahahatulan ng korte? Sa ilang pagkakataon, binibigyang diin ng mga awtoridad na mahalagang protektahan ang karapatan ng isang tao
hanggang sa mapatunayang nagkasala. Ang prinsipyong ito ay nakabatay sa presumption of innocence, isang mahalagang haligi ng ating sistema ng hustisya. Kapag ang isang tao ay inilantad sa publiko, bago pa man magkaroon ng hatol ang korte, may panganib na mahatulan na siya agad sa mata ng publiko. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang opinyon at madalas ay mahirap nang bawiin ang nasirang reputasyon. Kaya naman, para sa ilang eksperto, kailangang maging maingat ang mga autoridad sa paraan ng pagharap sa media. Isa pang mahalagang punto na binigyang diin ni Senador Tulfo ay ang impresyon na maaaring nabuo sa publiko. Aniya, kapag tila may espesyal na pagtrato o pakikipag-ugnayan sa complainant sa mismong presinto, maaaring magmukhang may kinikilingan ng mga pulis. Kahit pa hindi ito ang intensyon, ang imahe na lumalabas sa mga video at larawan ay maaaring magdulot ng pagdududa. Sa isang demokratikong lipunan, mahalaga ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Ang PNP bilang pangunahing tagapagpatupad ng batas ay kailangang panatilihin ang imahe ng pagiging patas at propesyonal. Ang kahit anong kilos na maaaring magbigay ng impresyon ng pakikipagsabwatan o pagpanig sa isang panig ay dapat agad linawin at kung kinakailangan ay itama. Sa huli, kinilala rin ng kinatawan ng PNP ang mga puna at nangakong makakarating ang mga ito sa pamunuan. Ipinahayag din nila ang kahandaang magbigay ng mas malinaw na detalye kung kinakailangan at patuloy na pagbutihin ang kanilang serbisyo sa publiko. Ang ganitong tugon ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito na bukas ang institusyon sa feedback at handang magsagawa ng pagwawasto kung may pagkukulang. Ang insidenteng ito ay hindi lamang usapin ng dalawang vlogger o ng isang partikular na kaso. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na isyu ng transparency, accountability at tamang proseso sa pagpapatupad ng batas. Sa panahon kung saan ang bawat pangyayari ay maaaring maitala at maikalat online, mas tumitindi ang pangangailangan para sa maingat at propesyonal na pagganap ng tungkulin ng mga nasa autoridad. Sa kabilang banda, mahalaga ring kilalanin na ang mga ahensiya ng gobyerno ay nahaharap sa iba't ibang hamon araw-araw. Hindi madali ang kanilang trabaho, lalo na sa gitna ng mataas na inaasahan ng publiko. Gayunpaman, kasama sa kanilang mandato ang panatilihin ang dignidad ng proseso at igalang ang karapatan ng bawat isa, kahit pa ito ay isang taong kontrobersyal o hindi popular. Ang diskusyong ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa balanse sa pagitan ng karapatan ng publiko na malaman ang nangyayari at ng karapatan ng isang individual na hindi mapahiya o mahatulan agad bago pa man dumaan sa tamang proseso. Ito rin ay paalala na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa mabilis na pag-aresto, kundi pati na rin sa tamang paraan ng pagpapatupad nito. Sa pagtatapos, ang pinakamahalagang aral mula sa pangyayaring ito ay ang kahalagahan ng pagiging patas. Ang batas ay dapat ipatupad ng walang kinikilingan at ang mga institusyon ay dapat manatiling mataas ang pamantayan ng propesyonalismo. Ang kritisismo, kung ito man ay mula sa isang senador o mula sa karaniwang mamamayan, ay bahagi ng demokratikong proseso. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga institusyon na suriin ang kanilang mga hakbang at pagbutihin ang kanilang sistema. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang matatag na sistema ng hustisya ay hindi lamang kung gaano ito kabilis kumilos, kundi kung gaano ito katarungan at kahinahon sa bawat hakbang. Sa isang lipunang may malayang talakayan at aktibong mamamayan, ang ganitong mga usapin ay patuloy na magiging bahagi ng ating pambansang diskurso. Hindi upang manira, kundi upang maghanap ng mas maayos at mas makatarungang paraan ng pagpapatupad ng batas. Ang tanong ay hindi lang tungkol sa isang pag-aresto, hindi lang ito tungkol sa isang vlogger, hindi lang ito tungkol sa isang press conference.
Ito ay tungkol sa atin. Bilang mamamayan, may karapatan tayong magtanong. May karapatan tayong umasa ng patas na proseso. At may responsibilidad tayong maging mapanuri. Hindi padalos-dalos. Kung naniniwala ka na ang hustisya ay dapat ipatupad ng may dignidad, kung naniniwala ka na ang kapangyarihan ay dapat laging may kasamang pananagutan, at kung naniniwala ka na ang transparency ay hindi dapat maging public spectacle, simulan natin ang mas malalim na usapan. I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba. Sa tingin mo ba naging patas ang proseso? O may mga aral tayong dapat pag-isipan? I-like ang video kung naniniwala ka sa patas na hustisya. I-share ito para mas maraming Pilipino ang makapag-isip at makapagbigay ng kanilang boses. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalim at balanseng talakayan. Dahil sa isang malayang lipunan, ang pinakamahalagang kapangyarihan ay hindi nasa kamera, nasa kamalayan ng mamamayan. Hanggang sa susunod na kwento.